my previous work, I am connected sa Public Relations and Information Office. And year 2019, I transferred ko doon as a Cantilla as an office staff for sa research. Okay, so for my educational background, I graduated Bachelor of Science in Development Communication here in CMU, and I'm currently pursuing my master's degree, Master of Science in Development Communication, and nana ko sa process karon sa akong proposal, and hopefully mahuman ako sa akong proposal. Nana ko sa proposal stage. Okay, the very trigger question. Isa man yung mga misconception sa mga DevCom. The DevCom, Development Communication, is not just only communication na atong common na ma-associate kung communication is ang MASCOM. So, what is the difference between MASCOM and DevCom? Kaya usahay, yes, tinudyo na misconceptualize na ay DevCom, ay mag-storya na sila, mag-radio na sila. But then, yes, that's true, that's the common misconception, but to tell you honestly, DevCom is not just about radio. It's not about just only communication, because ang communication is, ang development communication has a wide variety of options. And of course, kung makagraduate na tapuhon, daghan po kay tao, posibleng ang mga trabaho. So for example, we can be employed as a radio broadcaster, a television, pwede ka na ang media, a news writer. Actually, my previous job is I am a news writer and the head of the reports unit sa Public Relations and Information Office. And so, isa sa akong work before is ako ang isa ko sa writer sa website and CMU News Bulletin. So, muna ako ang mga previous na work. But then, when I transferred here sa research is, syempre, another naman po siya pisina. And then, lahat na po din siya ang work. But then, napadayon ako ang trabaho dire as in office staff na dilit kong staff nga typical nga dawat og papel, clerical works. But then, ang ako ang assignment dire sa opisina is kung naay mga presentations, ang director is kanang ako ang kahimuan na sa graphics, infographics, and organizing events. So, una siya nga misconceptualize gyud ang DevCom nga ang DevCom radio lang na siya. Kay mura man kung communication radio diretso. But then daghan gyud kaayo ang trabaho sa DevCom. Especially that we are now on the era of social media. So gamit gyud kayo ang DevCom. Okay? We do communication, not only communication through radio, but we do communication with the advent of technology, with the use of technology. So, magamit ta og mga technology. So, kana atong makita the everyday social media posting. So, that's one of the works sa DevCom. Mga videos, and mga news reports. So, daghan kayo. Organizing sa isa ka event. That's also a DevCom work. Kung para mga kabulong, wala, DevCom din ang trabaho. So, just like this morning, ako may nag-post ito sa turnover sa UST Picard o Vitamin Picard and other state university within Northern Mindanao sa MSU-IT, MSU Naawan, USTP Claveria. So, namin mga visitors ka ganina. So, kanalang daan, isa na siya nga sample na dili lang DevCom nasa rin. Daghan jud kayo ang pwede na trabaho sa DevCom. Mura mo kag expert sa daghan nga puta. Daghan jud. So kung puhon mag-graduate mo diri sa CMU, kanang bitaw murag matag mo as kaning ay kung CMU graduate daghan yung hibalan. Kay we excel. No? Ang mga DevCom practitioners ga-excel din siya. Sa tuwang mga alumni na employed na siya sa different institution, and they're also doing a very good job. Okay, so one example na ako ang ikuan is sa una,
dili lang kay karon ang mga misconception sa una lang pag during sa among life. Kay there, dili lang ako i-name, but then we have one professor in CMU na murag na misconceptualize mga ay devcom raman nila yung mga trabaho, murag ay devcom raman murag na inana. So moto nga isa to sa mga klase nga murag nabuhian niya nga storya nga syempre we are aiming to be professionals that time. Murag sakit yun sa buot nga ay devcom raman na. So usahay maka-apekto na siya sa atua as murag maliyahan ta kay luwi sa akong trabaho after ani. But then sa pagkakaroon pa lang, istoryahan ka mo nga si DevCom, kung mahimo na mong mga practitioners po kana ma-enjoy gid mo sa work. Kay dili lang kay gusto ka DevCom ato sa media, pwede po nga mahimo mo mga kanang agent of change, di ba? The common term, the agent of change na kung for example na may mga research project, extension projects, so you do extension work, you do development work through dito sa grassroots level, dito sa mga rural areas. So isa na siya tapong trabaho sa DevCom. Atong himuon ang isa ka technology or isa ka ang communication niya mas mapasabot nato dito sa kanang rural area para makakreate og development. Okay, so the difference as what I mentioned kanina, the difference between mass communication and development communication. The mass communication, they communicate through media. Diba? Gagamit sila o media. But then kita, dili lang kay media ang atong gagamitan para makakommunicate ta. We are also trained para kanang mahimutang mga effective nga speaker. So puhon-puhon, naamoy chance na kamo mahimong speaker. So dili lang kay with the use of media, pwede po niya mas ma-enhance nato ang atong interpersonal communication skills na mahimutang effective sa atoang kuan, sa atong itudlo sa atoang mga kuan sa mga tao. Okay, so isa sa problema sa kuan is kanang misconceptualize man yun or natay mga nanay kung DevCom baka murag na bitay kuan niya ay mura niyang ilahang future job. So kanang mura po niyang ilahang trabaho. But then to tell you, tanan nga opisina karon mostly kung makabantay mo sa mga hiring, ga-hire sila of development communication ng mga graduate. Kaya kahibalo na po ng mga agency na kung development communication practitioners ang ilang i-hire, dili lang kanang about sa social media kay daghan kaayo nga daghan sila expectation ba. So so far sa to ang mga alumni diri sa CMU is na-employed naman yun. Trabaho na sila sa different field kay na mga nalilay ng mga agencies, sa agriculture, sa UST, nakuyuban sa teaching, na sila sa teaching, or nasa sila sa research and extension, just like sa ACUA, napod sa mga media, sa mga, labi sa mga state universities. So, daghan na yun kayo. Though, after graduation, kay isa man yun na siya sa battle nga to find a job. Pero, dili lang mawala o kanang hope kay kanang daghan mo yun po o kapagkita o mga DevCom. And then, dili mo po daghan kaayong mga schools ang ga-offer o po ang DevCom sa Pilipinas, gamay-gamay ra po. Compare sa kanang mga education, kanang madaghan kay nga mga courses. So, please napakay chance. Siguro sa uban ma-discourage, pero actually honestly, ako personally wala ko kabalo nga na aday DevCom. Okay? When I was high school, during my elementary and high school, I was a contingent sa ambot kung naamag yapon sa imong time no kanabitaw press conference. So since elementary to high school, ga-join ko ana, and then makaabot ko kuan regional. So murag nakita na ako akong self na diha nga ako ang future. But then when I enrolled sa MU, wala akong kabalungan na aday DevCom. So diba kanina na-mention ako sa inyo mga choice between yung DevCom. Kaya sa ako just a bit story, I enrolled first
in accountancy. And then, hindi kaya ng powers natin sa accountancy, nag-transfer din ko. Second semester, nag-transfer din ko of English. And then, I found out na naadi ay development communication na kurso sa CMU. So, that mo din ko nga. Nag-transfer na yun ko sa DevCom. So, shifting ko from different colleges. I hope na dili lang ma-discourage ang ato ang mga student to take the course. Kay at least po karon is kuha naman yun kayo ang kanang press conference. Ina-practice na yun nato ang mga young journalists sa school, elementary, high school. So at least na siya, makahatag na siya option na pwede ngayon ang possible mga course in college is development communication. Okay, so the future relevance and advancements sa development communication is maka-help man yun ang DevCom. Maka-help yun ang DevCom na ma-streamline nato or ma-streamline nato ang mga technology into kanang mas masabtan galing nato sa mga rural points. So, it will affect in the long term. Okay, ang the long term misconception is siguro dagan pa magyapon kay ka-enroll. Pero hindi pa man murag na full slot ang ako ang DevCom dere. So, I think wala na tayo problema sa kuan kay gold man punta and with the use of technology ka-advertise na gid ko nga naday kurso nga DevCom. One of my responsibility here in the office ay excluding radio. Okay, sa ako diri is ako ang gahimo ako ang organize sa event. From the logistic work to the hosting, pag-abot sa actual event. Ikan sa logistic work, communication sa mga hotels, communication sa participants, i-communicate ang tanan nga logistic work, transportation and everything. And up to the final day, ikaw na ganyan trabaho sa tanan sa logistic, ikaw pag yun mag-host sa sa katong actual event na yun. So, kana is wala yun siya sa about radio. Kaya mo man ang ako ang kaka-practice ko diri yun. Sa dyan na sa akong practice na organize yung event. Okay, so for the digital tools, luckily, naman tayo desktop publishing na. Are you familiar with the desktop publishing? Na pa mo subject, na mo subject ni Nana for the future. And then, kanang mag-ansa ni, tuluan mo sa outcome design. But then, thank you Lord, kay nanagit yung mga bago nga mga tools karon like the AI tools or the Canva nga, mas mapadali na ang ato ang trabaho. And then, non-digital tools, man ang mga non-digital tools. Siguro ka ng kuwan, with the skills in hosting, the skills na mag-moderate ng isang event, muna siya isa sa akong ginapractice na. Okay, so, with the use of a digital platform is with the use of technology, cell phone, computer, laptop, if wala ko yung photographer, so ikaw po yung mag-photographer, so magamit mo dyan mga camera. Murag, everyday siya, kita murag, halos ang kita tanan, kinanang kita yung social media, so murag, everyday, nakita yung time to scroll. So, use kita of mga communication channel, or ato ang mga medium na ginagamit everyday, most of the time. Gamit tayo. So, isa siguro sa ito ang matabang is the consistent pang promotion with unsa ang DevCom para mas daghan pa ang makahibalo, mas daghan pa ang mga ma-inform nga ang DevCom is not just about radio. Mas siguro atong mas strengthen pa nato ang communication campaign nga DevCom is not just a radio. It is necessary to correct para po na ma-enlighten nato ang public na dili lang radio ang atuang ginaatiman, but then daghan pa channel, communication channel or
communication platform ato ang gina-use as development communication practitioners. One of the practice that I can share is that you should be effective communicator. You should effective in a sense na kanang kung for example mag-organize ng event, ma-communicate yun nimo sa tanan from the participants, the logistic, sa hotel bookings, ana tanan kay para lang one way nga mahimo successful ang event is through nga kanang effective ng communication nga ma-level off ninyo tanan ba kung say gusto sa as organizing body, kung say gusto nato, kung sa po'y gusto sa hotel or minana na example sa work. Okay, so kaganina sa akong mention, DevCom and MassCom, si DevCom can communicate without the use of mass media. But then mass communication is communicate with sila through the mass media. And of course, isa sa ato ang kuan is the MassCom only communicates. But the DevCom, we communicate to promote change. And that change is behavioral change, positive change ang ato ang gina-aim na ma-inculcate nato sa ato sa people. No. Dili lang siya, ang development communication does not only revolve with the journalist or the broadcaster. Sa ako ang mention ganiha, diverse good kayo ang ato ang skills and potentials na dapat ato siyang i-develop while we are still studying. Kay kanang kung naan na sa actual work, you are expected more than that, more than journalism, more than broadcasting. Kay isa lang na siya sa murag primary na to skills. Kay pag DevCom ka dapat makabalok nga sayang mo right sa akon. Pero but then again, kung nana ka sa field, dili mo gud pwede nga tanan. You are expert of everything. Though na kay mga ideas or mga basic knowledge about ana, pero dili jud sila nga kabalo like expert. I don't know if naabay inana nga expert po siya sa journalism, expert po siya sa broadcasting, expert siya sa tanan sa video editing, graphics. So, murag mo nanta mo focus ta og isa ka ato ang murag unsa ta best na maka-perform unsa ato ang skill gyud nga dapat murag ato i-develop. One of the important skills that we need to hone or develop while we are still studying or media practitioners, our communication skills. It doesn't mean that you are very fluent in speaking in English para good ang imong communication skills. Though it is necessary ihapon na kabalo ka in terms of the way you speak in English, pero atong hinumduman as a DevCom practitioner, we need to streamline or we need to use out the language according sa ato ang preference sa ato ang audience. Kaya for example, when you are dealing with farmers, kung naka-English ka, galibog ang mga farmers kung saan nila pagsabot. And then as development practitioners, ang atong isa sa atong goal is mahatag nato ang communication in the simplest way possible na masabtan nila. So dapat flexible ta nga mo-adapt kung sa ang kailangan sa especially sa isa ka setting, farmers ang atong kauban. And of course, if we are dealing with print media, kung kasulat ka, kung dapat kabalupod ka with the basic grammar, and then luckily karon is na namin tayo mga tools na makatabang sa tua. So at least karon maayon na kayo sa inyong time na pwede na makatabang ang ato ang mga AI tools. But then ako lang kung i-share nga kaninga mga AI tools, wala kang sa long time sa una. And then, karon is grabe nito siya kalangpan. But then, ato lang kung naon na mas powerful ang ato ang mind over the AI. So, i-create good na to na ayan ato i-enhance. So, dapat flexible ta to adapt sa ang ato ang audience and dapat i-develop na to ang kaning skills na kanang itong skills na kabalo mo adapt kanya flexible gani. So kabalo mo narrow down ba dili kay nato i-complicate ang mga butang.
Okay, so development communication is connected to planning because especially kung example na is kung mag-conduct mo isa ka research or extension activity, naman dyan na siya yung planning stage. Di ba ka pwede nga, or di ba ka pwede nga mo conduct na diretso o rata. So, pinanglan yun yung naatay planning stage. And then, makatapang yun ang skills nato sa DevCo, may kabalaman taon sa inamo. And then, sa atuang practice karon with the research and extension, dili ta pwede nga mag-research lang ta or mag-extension ta nga activity nga dili kinahanglan sa atuang audience or sa atuang mga target audience, sa atong target na client. Dapat kabalo ta nga need nila. So, inana ang atuang kuan nga paggamit nato nga dapat is bottoms up approach. Bottoms up meaning need sa community i-address sa expert or sa atuang institution sa makita o din ato nga dagon dito sa community. Dili kay naatay mahuna-hunaan ihatag nato sa community then dili nila masaktan. Dili man pud nila dito. So one of the primary roles sa development communication is to make the technology or the information mas visible, mas masabtan, understandable sa ang target audience, and then ma-cater po na to ang ilahan. Kay ang akong na-mention kaganina, isa sa ato ang main goal why we communicate is so that we are aiming for change, for behavioral change sa ato ang community or sa people. No? Because development communication, part lang na siya. Nagahimot tag news report. And then, napuntay subject na kanang tutuan punta sa news reporting. Kaya dapat, as I mentioned kaganina, pag DevCom practitioner ka, kining kuan ka, you are expected na habang you are a journalist and you are a broadcaster. Isa lang na siya. Kumbaga, murag tidbits lang na siya as a DevCom practitioner. Okay? DevCom is about, it's not only those radio, those broadcasting, those print media, mas daghan pa ang ato ang pwede na himuon or matapang. Okay?